tapos na, tapos na, tapos na. Sire, ang malamig na lamig ay pumasok na sa ugat. Kung magpapatuloy pa, ang dugo at enerhiya ay magiging nagyelo na. Daan sa labas, hangganan. Tatlong daigdig ay nagtipon, ang mga daan ay ugat. Ang dagat ng Abo ay sumalakay sa loob ng isang siglo. Ang lumang daan ay naputol, walang bagong daan na nabuo. Ang tunog ng tansong kampana ay bahagyang umuugong. Ang natitirang tunog ay nanginginig. Nawawala ang may-ari ng istasyon ng post sa loob ng 3 taon. Unti-unting nalalagas ang daan ng post. Magandang araw, narito ang iyong delivery. Pasensya na. Salamat sa iyong paghihintay. Kunin mo ang iyong mababang rating. Nakasara ang daan sa harap. Nagmamadali na akong makarating dito. Sa'yo na yan. Ang iyong order ay na-complain at nalampasan ang oras, multa na 50 yuan. Kulang ang iyong balanse sa account. Mag-recharge ka agad. Para sa mga abnormal na order, pumunta sa pickup station. Ang reyna na si Zixuan ay nag-aalok ng 50,000 na gantimpala. Pagkatapos magbayad ng multa, tatanggap ka ng 50,000. Sa panahon ng paghahatid, walang makalaban. Lumampas na, sarilong. Medyo maayos naman ang pagkakagawa. Pumunta sa pickup point, natitirang order. Talagang walang katulad sa panahon ng paghahatid. Hindi ito biro. Talagang nakatutok sa akin ang bagay na ito. Pupunta na ako. Hindi ba ako pwedeng umalis? Tita, Alosilin, bilisan mo ang warm yuan plaster. 249, 250. Siksing ay isang ilusyon. Anong klaseng lugar ito? Anong klaseng lugar ito? Hindi pa ba ako gising? Nakapasa ang pagsusuri ng mga bagay. Aktibo ang proteksyon. Pakidala agad. Saan ito dadalhin? Magsalita ka ng malinaw. Sige na, sige na. Sige, tingnan natin. Ano ka ba talaga? Anong klaseng engkanto ka? Sino ka? Nagpapadeliver ng pagkain si Aloxilin. Delivery, ano yon? Kagawad, hindi kilala ang taong ito. Wala man lang kahit na anong galaw ng tunay na enerhiya sa katawan niya. Hindi ko alam kung tunay o hindi ang enerhiya niya. Pero ito ang makakatulong sa kanya, kahit ano paman. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Bilisan mo, pakainin mo siya. Sige, pagkatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Sir, humihina na ang apoy ng demonyo. Nagmumukhang gumagaling ang sugat. Hindi natin siya dapat hayaan na makabawi. Sabay-sabay tayo. Huwag kang lumapit. Proteksyon aktibo, laban sa panlabas na atake ay walang epekto. Hindi siya talaga masasaktan, walang makakatama kahit anong atake. Baka subukan mo rin ito. Ano ang tawag dito? Tawagin mo si Lola Ganda. Natitirang laso ng demonyong apoy. Kailangan gamitin ang lakas ng cold pool upang tuluyang matanggal. Sama ka sa akin, Emperador. Paano tayo pupunta? Ano ito sa akin? Ilang tao na ang namatay dito. Sa 3 mundo, kinukuha ang espiritu. Dito naglaban ng libu-libong taon. Maraming nasawi at nasugatan. Ano itong lugar na ito? Neutral na himpilan, sentro ng kalakalan sa 3 mundo. Ito rin ang tanging lugar na hindi pag-ari ng mga Diyos o demonyo. Walang panig dito.
Sa susunod, pwede bang magbigay ng abiso ng maaga? Tatanggapin ng emperador na ito ang mga bagay na ito, natapos na ang order, pagbibigay ng gantimpala, nakarating na ang 50,000 na premyo, nawala na ang proteksyon, nagsimula na ang pagbalik. Sino ka ba? Ah, gantimpala para sa unang order, Legnrani 2. Tip para sa Xon Jinnai. Totoo ba ito? O baka ako'y nababaliw? Saan mo nakuha ang bagay na ito? Sabihin mo lang kung magkano. Kung 800,000 ang halaga nito. Ibibigay ko sa iyo ngayon. Magkano? 800,000. 800,000. Isang dahon, 800,000. Yung transaksyon kagabi, hindi pa naginip. Totoo talaga, tingnan mo ulit. Tama nga, may masamang espiritu. May bagong order. Gantimpala ng kliyente sa demonyo, 200,000. Narito na naman ang demonyo. Ano itong mga pinili? Nakayelo na inuming may bula. Uminom ang demonyo ng ganito. Pakidala agad ito. CJ, ipadala na ito. Uy. Nagtatrabaho pa rin sa ganitong oras. Salamat. Iwan mo ang telepono at pera. Kami ng kapatid ko ang bahala dyan. Wala na ba yung proteksyon na yon? Meron pa akong mga superpowers. Pasensya na talaga, nagmamadali ako sa pagdadala ng pagkain. Mag-usap tayo ulit next time. Natitirang 7 minuto at 12 segundo ang order. Nakapasa ang inspeksyon ng mga gamit, epektibo na ang proteksyon, agad na ihatid. Sa totoo lang, sumusunod ba siya sa akin? Sino ka? Epektibo na ang proteksyon, walang bisa ang panlabas na atake. Anong nangyayari? Sino ang nagpasok sa'yo? May natitirang 3 minuto at 38 segundo sa order. Maaari mo bang hayaan akong maipasa muna ang mga kalakal? Hindi naghihintay ang countdown. Ginoo. Siya ang taong naghatid ng gamot sa Black Wine Cliff. Misteryosong tao. Ikaw ang nagligtas kay Zixuan. Hindi ko alam kung sino ang sinasabi mong Zixuan. Maaari mo munang kunin ang mga kalakal. Ang Zixuan na sinasabi ng guro ay uminom ng kanyang bagay. Biglang bumalik ang kanyang kapangyarihan. Gusto mo bang subukan muna? Paano ito gagamitin? Pindutin mo lang ang buton na yon, spray mo lang sa sugat. Talagang bumalik na. Paano ito posible? Mayroon pang ibang bagay. Ilagay na lahat. Lanaldanan, kaibigan Jiang Fan, manatili ka sa mundo ng mga demonyo ng 2 araw. Natapos na ang order, nagsimula ang pagpapadala. Tapos na ang order, ipamamahagi ang gantimpala. Magbigay ng donasyon sa Flame Pattern Iron. Hindi ito swerte. Totoo itong 100. Yung pattern, yung kalidad. Magkano kaya ito? 150,000 na presyo para sa mga kaibigan at pamilya. Huwag kang gagalaw sa susunod. Hehe. Pare, nakatayo na ako ngayon. Kailangan kong kumain ng masarap. Guwapo, ano ang gusto mong kainin? Ipakita mo ang lahat ng mga espesyal na putahe. Kung magpapatuloy lang ang daan na ito, malapit nang maabot ang oras na masaktan si Mahua.
Zero bayad na, bayad na, bayad na. Sa tingin ko may kulang pa akong nagawa. Nakatayo ka dyan, hindi pumasok sa tindahan, nanghihingi ng wifi ko, o nanghihingi ng stock ko, nakaayos na ang inventaryo. Ayusin ang bodega at ang inventaryo. Salamat sa paalala, Tio Zhou. Natapos na ang pag-aayos. Pero sapat na ito, kakaupa lang kagabi. Kailangan itong punuin ngayon. Nagsimula na si Tio Zhao. Maaaring ipadala ang mga kalakal sa bodega ng Qiangsheng. Naipadala na ang listahan sa iyong cellphone. Ganon din ang gamot ni Wang Jie. Huwag nang maghintay, direktang dalhin sa bodega sa tabi ng Qiangsheng. Ang lugar na ito ay tiyak na magagamit na. Susunod, maghihintay na lang tayo ng mga order. Nadala na ni Xiao Jiang ang mga bagay. Noong mga panahong iyon, ganito kami nagtrabaho, isang truck sa isang pagkakataon. Nandito na lahat ng gamot ng boss. Lahat ng kailangan laging nandito. Walang kulang. Hahaha. Tong Chen. Pangkalahatan. Kailangan ng Emperatrice ng pampainit. Kailangan ng Demon Lord ng pampatigil ng apoy. Sa susunod na punta ulit, hindi na kailangang maglakad-lakad sa kalye ng pansamantala. Ayusin muna, sandali. Mag-upa ako ng warehouse. Nakapagpasok na ako ng maraming paninda. Paano kung walang order? Itong warm yuan patch, itong supplement yuan drink, ang gamot na ito, ay may bisa lamang sa loob ng 6 na buwan. Kahit nakainin ko ito sa bawat pagkain, hindi ko pa rin mauubos. Sayang ang pagod. Kailangan kong bumalik sa istasyon. Titingnan kung may materyales na makakapag-ayos ng espada na ito. Sabay na rin magtatanong tungkol sa taong nakasuot ng kakaibang damit noong nakaraan. Sige, pupunta ako at tatanungin. Magandang araw, Ginoong Gyu. Ako po si King Li, at nandito ako ngayon upang magtanong tungkol sa isang bagay. Sabihin niyo lang, walang problema. Kailangan po namin ng ilang gamot at materyales para sa pagkukumpuni. Ay, kasalukuyan pong kulang ang mga supply. Anak, magpahinga muna ako, mag-isip ako ng paraan. Salamat sa pagtulong, Ginoo Gyu. Pag-appointment ng order, ikonekta sa customer na si Zixuan, ang Emperatrice. Magbubukas ito pagkatapos ng 6 na oras. Zixuan Emperatrice, Cheixuan Emperatrice, o Emperatrice Zixuan. Matapos ang lahat, nakumpleto na ang order. Haha! Hindi siya tunay na ama, pero ikaw lang talaga ang akin. Maghanda ka na ng maaga. Hehe, nakahanda na. Sigurado na ito. Kumukonekta na ang order. Ice patch ng Demon Lord Bubble Drink. Pagsabog ng sakit. Tumayo na. Hahaha, ano man ang kailangan, nandyan. Mabilis na paa. Tama ba, may malaking itim na daga na dumaan kanina. Mukhang tao yata yon. Ay. Huwag bitawan, hindi ako marunong lumipad. Noong nakaraan palagi akong nahuhulog. Ngayon, parang inaalagaan na ako ng sistema. Yun mas mabuting huwag makipag-usap habang nasa loob. Maraming tao ang nakatingin sa akin. Wow, may kakaiba sa lugar na ito. Siya na naman, mukhang kailangan ng restart ang istasyon. Tignan natin kung may paraan para ayusin itong espada. Yung ibinigay ng sistema. Kailangan lang subukan. At talaga namang naayos na. Dalhin mo si Ginoo sa ibaba at magpakitang gilas. Mayroon pa akong ipapadala. Gusto ko pang magtagal dito. Hindi pinapayagan ng sirang sistema. Nagsisimula na ang pagpapadala. Susunod na destinasyon, Demon Realm. Muling imbestigahan ng maigi. Ano ba talaga ang kanyang ipinadala? Ganito pa rin ang kapaligiran, nakakakaba. Nandito na ang taong hinahanap mo. Huwag mag-alala, dumating na ang delivery. Sino ang tatanggap? Ipagkakatiwala ka sa Fengki Palace. Bumalik ka pa sa mundo ng mga demonyo. Talaga bang hindi ka natatakot? O hindi mo lang alam kung paano matakot? Natatakot ako, nanginginig na ang mga binti ko. Kung gusto ka ng aking tunay na anyo, sa hinaharap, sa mundo ng mga demonyo ka na lang dadalhin. Epektibo ang proteksyon, walang bisa ang mga panlabas na atake. Gusto mo akong subukan, pero hindi pa nakukuha ang utos. Kaya kong tumayo. Kaya mo bang magtiis? Iyan mas matapang ka na kaysa noong nakaraan. Nakuha ko na, tapos na ang order. Sa susunod pumasok ka sa Mysterious Realm, diretsong ang utos.
3 segundong balik. Jiang Fan, mas mabuti ka. Walang sinumang nakatayo sa gilid. Simula na ang balik. Ginoo, talagang gusto niyang ilagay siya. Hindi lang ilalagay, kundi una niyang iakyat ang daan papunta sa akin. Mukhang wala nang darating na iba. Anong nangyayari? Talagang nakakapagod itong gawain. Anong nangyayari? Ilang beses na itong napatunayan sa loob ng isang siglo. Tanging ikaw ang nanatiling neutral. Ikaw ang magiging pinuno ng istasyon. Muling ibalik ang kaayusan ng istasyon. Mga kabataan, huwag kalimutan ang inyong mga layunin. Anong nangyayari? Ito ang istasyon ng mga mensahe. Kumita para sa sarili. Maaaring mag-check-in ang host sa istasyon. Manatili sa inyong kaginhawaan. Bumalik ayon sa puso. Ito ba ay para buksan ko ang isang sangay? Anong nangyari sa tunog kanina? Sobrang pagod ako ngayon. Nakita ko ba ang panaginip lang? Reboot ng answer point 50%. Sandali. Ayusin ko lang ang sistema. Yung tunog kanina, may kaugnayan kaya ito sa'yo? O kaya igawa ng anino na yon? Nabuo muli ang answer point ng 80%. Nagsisimula ng magpadala. Naghihintay pa rin ako. Sandali lang ha. Nasira ang sistema. Saan ito? Anong nangyayari? Ito ay para palitan ako ng damit. Sa wakas, naghintay ako hanggang lumabas ang may-ari ng istasyon. Gu Changfeng, lumang opisina ng istasyon. Naghintay na ako sa pintuang ito ng maraming taon. Ang paraan ng iyong pagpasok ay parang may utang sa renta ng maraming taon. Sa wakas, naghintay ako hanggang bumalik ang may-ari ng bahay. Hindi ito tahanan, ito ay daan. Malakas ang tunog, kaya't ang mga tao sa labas ngayon, gusto nilang sirain ang daang ito, kaya't kailangan mong matutunan ang isang bagay. Magtala at magtakda ng mga alituntunin. Kung nagbukas na ang pwesto, dapat ay papasukin ang tao. Tama, ikaw isang mortal. Ano ang halaga mo sa daan? Buksan ang pinto. Bakit ikaw ang nasa loob? Kami ang nasa labas. Bakit? Dahil kanina, halos nawasak niyo ako dito. Kailangan ko pang tumayo para buksan ang tindahan para sa inyo. Ang kapal ng mukha niyo, umaasa ka lang sa proteksyon ng istasyon. Ano pa ba? Akala mo ba dahil sa itsura mong nakakatakot? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Ikaw na ang unang bumuga. Ganyan ba kayo sa pulong ng mga taga-Ouija? Walang modo. Sa harap ng istasyon, tanungin muna ang mga patakaran bago ang pinto. Sige, gagawin kong simple. Una, kung gusto mong pumasok, huwag makipaglaban. Pangalawa, kung gusto mong maghintay ng kargamento, huwag kumilos. Sino ang nagkakagulo sa harap ng aking pintuan? Kung ganoon, inaako ko na gusto niyang mapagsabihan. At ito pa. Sino mang malakas ang boses, siya ang dapat tumayo. Hindi ito sa likod bahay nyo, hindi ka basta makakapasok. Sing, ano bang pinagsasabi mo? Ito ay isang serbisyo, pero ngayon hindi tatanggap. Walang galang. Patakaran sa pagtayo, patakaran. Nakita ang dual dumain na tawag. Ayos lang, bagong bukas pa lang ang istasyon ko. 2 malalaking kliyente ang nagmamadaling tumawag sa hotline. Saan man tumawag, nasa opisina pa rin sila. Ang mga papasok ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Huwag magmadali, kailangan mo munang magparehistro. Si Liu Hanjin, ang bunsong tagapagmana ng Wanbao Guild. Si Huli, ang bunsong pinuno ng Beihuang Knife City. Talagang masaya na ito. Narinig ko na nagbukas ng bagong istasyon ang Ancient Battlefield. Gusto kong tingnan kung sulit bang maging unang makipagkalakalan. Nagtatanong lang ako. Sino ang may kapangyarihan dito? Kagabi, isa pa akong delivery boy. Bakit parang ako ang nagho-host ng malaking pagpupulong ngayon? Bata, bukas na ang pinto. Sino ang nagtakda ng mga alituntunin? Ngayon, ako na ang may hawak. Sino ang makakapagpadala ng mensahe sa parehong Emperatrice at Demon Lord? Talagang karapat-dapat. Magsasabi muna ako. Sige, sabihin mo, makikinig ako. Unang alituntunin, bawal ang sumingit sa pila. Ikalawang alituntunin, bawal ang manakit. Ikatlong alituntunin, kung sino man ang may masamang mukha sa harap ng aking pintuan. Ipinapalagay kong ayaw niyang makipag-usap. Gusto lang niyang matamaan. Binubuksan mo ang mga patakaran ko. Hindi, ito ay patas na pagbabahagi. Sino man ang unang gumawa ng mali, siya ang unang aalis. Tingnan mo, sinabi ko na, huwag mag-una sa pila, mas masama pa ang ugali niyan kaysa sa akin, na itatag na ang unang alituntunin, kapag maulit, mapapabilang sa blacklist. At ano kung mapabilang sa blacklist? Kung gusto mong pumasok sa hinaharap, magsimula ka sa labas at magpahangin, hanggang sa maging maganda ang pakiramdam ko. Sige, sabihin ko na, bagong bukas lang ako, wala pang mga upuan at mesa. Kung may gusto kayong pag-usapan, maghintay-hintay kayo, isa-isa lang. Sige, ang hinahanap ng aking samahan ay 2 bagay lamang. Maghintay ng kalakal at palitan. May daan ka, may pera ako.
hindi tayo mahihirapan makipag-usap. Sa Biho ang Knife City, walang bayad sa kalakal. Kailangan ko lang ng isang prioridad na daan, isang gustong bumili ng daan, isang gustong agawin ang daan. Kayo talaga, mahusay kayong mag-ayos ng oras para sa akin. Dahil nandito na tayo para makipag-usap. Mag-iwan muna ng pangalan bago ang bilang. Naiintindihan, gustong tahakin ang aking daan. Kailangan munang sundin ang aking bilang. Ang unang alituntunin ng labanan ay epektibo na. Tumaas ang pahintulot sa pananatili. Pati ang mensahe mula sa Emperatrice at Demon Lord. Kailangan ding sundin ang iyong bilang. Pasensya na. Sa bagong patakaran ng laban, pantay-pantay ang lahat. Kailangan munang kumuha ng numero. Natuklasan ang third party na mataas ang panganib na tawag, hindi nakarehistro. Third party na mataas ang panganib na tawag, hindi nakarehistro. Inirekomendang i-block ang mensahe. Okay, alam naman nilang maghintay ang una at pangalawa. Itong tao ay balak direktang pumasok sa pila. Mga tao, hindi sumusunod sa patakaran. Muling nagbukas ang neutral outpost. Hindi muna nagpasalamat sa aming may-ari. Sa halip, una nilang binigyan ng numero ang Empress Demon Lord. Sa mga tao mula sa Sea of Ruins, kakabukas lang namin ngayon, wala kaming oras na maglakad-lakad para makipagkilala. Pero ang matalino, hindi alam na pagkatapos masira ang pintuan, kaya mo pa bang tumayo? Ang pintuan ay tinamaan, kasalukuyang kabuuan, ang mga patakaran ng istasyon ay hindi para sayo. Ito ay para sayo na sundin. Narinig mo ba? Hindi ito dahil walang patakaran. Ito ay dahil ayaw kong makipag-ugnayan sayo. Sige, basagin mo pa. Ay default ko na lang na gusto mong maging lifetime member ng blacklist. Sige, tingnan natin. May karapatan ka bang mag-schedule para sa aking amo? Hindi ko pa natatapos ang aking talaan. Pangalan. Kaya pala, hindi ito talaan. Ito ay isang anti-counterfeit steel plate. Napatunayan na ang unang alituntunin ng istasyon. Ang bisa ng alituntunin ay makakapigil sa mga kaaway. Wala akong pakialam kung sino ang may-ari ng bahay mo. Kung gusto mong pumasok sa pintuang ito, kailangan mong mag-iwan ng pangalan kung nais mong sirain ang alituntunin na ito. Kailangan mo munang tanungin ang aklat na ito kung papayag ito. Naglalakas loob kang ipasok ang Grave Void sa pila. Pasensya na. Katatagang itinayo ang mga patakaran dito. Huwag mong banggitin ang Grave Void Sea. Kahit dumating si Grey Wolf, kailangan mo pa rin magparehistro. Magkakabisa ang mga patakaran. Bawal ang mga hindi nakarehistro na pumasok. Kapag bumalik ka, magdala ng pangalan. Huwag kang magmukhang walang pakialam at tumulak sa pinto ko. Mataas ang panganib sa Grave Void Sea. Nakalista na sa labas ng obserbasyon. Nakalista na sa labas ng obserbasyon. Pinasok mo ang problema sa labas ng pintuan. Sa unang araw ng pagbubukas, nakagalit ka na ng matindi. Talagang nakakakilig ang negosyo ko dito. Isang istasyon ito. Katatapos lang magbukas ng kalahating gabi. Kaliwa, ang Emperatrice. Ang demonyong pangkanan. May pila pa sa pinto ng asosasyon at sa Blade City. Hindi ako nagbubukas ng stall. Nagsusugod ako sa emergency. Unahin ang mahalagang bagay. Ang mahalagang bagay ay magpa-reserve. Huwag niyong ipagmalaki ang sarili bilang na nakalusot sa pila. Isang yaman na Diyos. Isang taong mahilig sa kutsilyo. Binibigay na namin ang mga numero ng linya sa inyo. Sinasabi kung sino ang mahilig sa kutsilyo. Binubuli ka sa pagiging matalim. Huwag kang mainggit. Ngayon, ang pangunahing layunin natin ay isang magalang na pagtanggap. Jiang Fan, ang mapurol na dagat. Mahilig manghimasok sa istasyon. Hindi maaaring pasukin. Sabi ko na noon pa, hindi ikaw ang target, kundi ang daan. Kayo nyo ay tila magkaintindihan. Isa ay nanghihikayat sa unang partido na umusad. Isa ay nagdadala ng panganib sa ikalawang partido. Handa ang samahan ng mga ngalakal ng Wanbao na maglaan ng resources. Para sa unang batch ng mga papasok sa Yezhan, Yenan, ang Biho ang Knife City ay pwedeng magbantay para sayo. Bigyan mo ako ng prioridad sa pagdaan. Hindi tama. Ang pangalan mo ay medyo kakaiba. Habang ang iba ay nag-iwan ng pangalan, ikaw ay nag-iwan ng usok. Alam ko na may mga scalper sa grupo. Rehistro ng bahagi, walang rehistro. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para sirain ang counter? Epektibo na ang patakaran sa pagpasok. Ang hindi nag-iwan ng pangalan ay itinuturing na kalaban. Naririnig mo ba? Hindi ito hindi tinatanggap. Ito ay para sa mga pumasok ng walang permiso at pumasok ng walang paalam. Ako ay hindi mahigpit sa pakikitungo sa tao. Ang utang na ito ay tatanggapin ng Wanbao Chamber of Commerce. Talaga namang nakakabahala ang mga patakaran mo dito. Mula ngayon, sino mang tao, alagaan mo ang sarili mo. Ako, nagbubukas ng negosyo, hindi nagbubukas para sa mga taksil. Yung mga nasa loob, kaya mong bantayan. Pero paano naman yung mga nasa kabilang dulo ng tulay? Babala, may abnormal na paggalaw sa kasalukuyang anchor point. Kasalukuyan, may kakaibang paggalaw sa mga anchor point. Tumaas ang panganib ng pagbabalik. Sumpa, ang mga daga na ito, talagang marunong manghimasok. Kailangan mong bumalik agad. Kakaumpisa lang ng istasyon. Huwag magulo ang anchor point. Alam ko, kung may mangyari sa lugar na yon, kakaumpisa lang ng istasyon ko, kailangan na nitong magsara. Ang target ni Huitsuhai ay ang pinto. Mag-ingat ka sa pag-uwi mag-isa. Maaari akong magbantay para sa iyo sa istasyon. Secure mo muna ang anchor point. Nakita mo ba? Set up ang mga patakaran ng istasyon. Malalaman mo na kung saan ka tatayo. Naging tagapangasiwa lang ako ng kalahating araw. At may mga tao ng kusang nagbabantay sa gabi. Lalabas lang ako sandali. Kayo'y naglakas loob ng dumapo sa harap ng bahay ko. Sa loob ng ligtas na lugar ng anchor point, hindi epektibo ang mga panlabas na atake. Sige, habang wala ako.
Nagmamadali kayong mag-ayos. Tinanong mo na ba ang property? Gusto akong lokohin para lumabas sa proteksyon. Bitawan mo ako. Nabawasan ang integridad ng Anchor Point, natitirang 86%. Profesional ako sa pagpapadala ng mga order. Nag-aalaga ng mga asong gubat. Ngayon, parang part-time na rin. Nasa proseso ng pag-aayos ng Anchor Point. Bumalik ang kabuuan. Imposible na may tao pa rito. Natapos na ang pag-aayos ng mga Anchor Point. Nawala na ang panganib. Alam ko na ikaw itong matandang ito, hindi ka nagsasalita, pero sa mga kritikal na pagkakataon, marunong kang tumulong ng tahimik. Natapos na ang pagbawi ng Anchor Point, bukas na ang daan pabalik sa istasyon. Dahil nandito na tayo, hanapin na natin ang daan, kaya ako na ang bahala magbukas ng daang ito. May nangyaring masama sa tulay, may nangyaring masama. Pumasok na ang mga ghost sa harap ng bahay namin at nagsimula ng maghukay. Kung medyo nahuli pa, kailangan ko nang palitan ang kandado ng pinto pabalik. Kaya dapat mo nang maunawaan, hindi kayang bantayan ng isang tao ang istasyon. Mukhang tao ang sinasabi mo. Ngayon, pwede na tayong makipag-usap tungkol sa kondisyon. Sige, isa sa inyo ang dapat maglakbay, isa ang dapat magbantay, kaya't unahin ko ang aking kondisyon. Una, pwede niyong pag-usapan ang pagpasok sa istasyon. Sino ang mga ngahas na mag-imbestiga sa paligid ng ikalawang pahingahan? Sino ang unang mapapalayas? Kung may gagalaw sa tabi ng ikatlong tulay na kuweba, aking pinapalagay na kasama siya ng Grave Void Sea. Sige, 3 dagger guards mula sa Beihuang Blade City ang maaaring mag-deploy para magbantay sa labas ng pahingahan. Ang Wanbao Merchant Guild ay hindi magaling magbantay, pero magaling silang mag-imbestiga kung sino ang pumasok sa Grave Void Sea. Maaari kong salain ang listahan para sa'yo muna. Ayos, hindi na sayang ang paglaki ninyong dalawa. Buksan ang istasyon. Ang Phoenix Sparrow Palace ay nagbabantay sa isang sulok. Ngunit kailangan munang makita ang tao sa lokal. Ang Gracie ay may lakas na humipo sa iyong Anchor Point. Kung magbibigay ka ng presyo, maaari kong putulin ang isang grupo ng tao para sa iyo. May isang gustong makipagkita sa akin. May isang gustong pumatay para sa akin. Talagang parang nagiging sikat na tindahan ang istasyon ko. Mula ngayon, hindi umaasa ang istasyon sa isang tao lamang. Gusto ng Emperatriz na makapasok, ang demonyo naman ay gustong magbantay sa pila. Kailangan makipagtulungan ang guild ng mga mangangalakal. Dapat sumunod sa mga patakaran. Ito na ang dapat sabihin ng tagapangasiwa ng istasyon. Babala sa espesyal na order. Mataas na antas ng order. 13.3 mataas na antas ng order. Mataas na antas ng order. Kakatapos ko lang mag-ayos ng pila sa pintuan. May isa namang hindi nagsabi ng pangalan. Ngayon, natutunan na nilang mag-order ng hindi nagpapakilala. Ito ay isang istasyon. Hindi ito isang underground na tagpuan. Ikaw pala ang nasa likod nito. Bakit hindi ka tinatanggap? Tinatanggap naman. Hindi ko akalain na ang Fenki Palace ay naglalaro ng anonymous na order. Nakita kita sa Grave Void Sea. Nakita nga kita. Walang malaking problema. Matibay ang buhay ko pero nakakainis pa rin. Sa susunod, huwag kang mag-isa. Ano bang sinasabi mo? Akala ko hindi ako ang nagdadala ng order. Ikaw ang pangunahing protektadong tao ng Fenki Palace. Dalhin mo ito. Sa susunod, huwag mong hayaan na makita ko munang nasaktan ka. Natapos na ang espesyal na order. Tumaas ang halaga ng relasyon sa customer. Paano? Walang anuman. Bigla ko lang naisip na hindi na sayang ang pagtanggap ko nito. Nasaan na ba ang schedule ni Jiang Fan? Tapos na, para kang nasa isang labanan na parang sa isang digmaan. Sino ang unang tao na binigyan ni Jiang Fan? Dapat talaga ay akin ang no. Isa. Bumaba ang integridad ng pintuan sa ilalim ng presyon. Anong kinukuha mong baril? Kung bumagsak ang pinto, walang makakakuha ng numero. Nasa libro ko na kayong lahat. Gusto niyong agawin ang no? Isa, kailangan munang patumbahin ang mga sumisingit. Sinong makakapagpigil, siya ang may prioridad. Numero 1, bumalik sa Grave Void Sea. Ang integridad ng mga patakaran sa labanan ay 70%. Unang patakaran sa labanan, palakasin ang mga nag-uunahan, paalisin. Sige, ang dalawang numero 1 ay hindi nakakuha ng malinaw na listahan. Sa halip, nagkaisa sila at nahuli ako ng isang iligal na nagbebenta ng listahan. Mas mahirap pang buksan ang bibig mo kaysa sa pinto. Ang usapin ng numero 1 ay hindi pa nalutas. Nakaantala ang desisyon ng no. Isa, ang Emperatriz at ang Demon Lord ay pantay-pantay ang prioridad. Hindi naman, nagtrabaho ng matagal pero walang nangyari. Siksing ang susunod na laro. Sige, maghihintay ako sa iyong desisyon. Gusto rin ng lahat na makuha ang no. Isa, kaya huwag lang puro sigaw. Ibigay ang mga kondisyon. Ang Fenki Palace ay maaaring magbigay ng 3 daanan ng imbakan ng gamot sa istasyon ng post. Ang mga gamot para sa malamig na karamdaman na hinahanap mo. Ako ang bahala sa iyo. Ang Demon Realm ay makapagbibigay sa iyo ng 3 itim na apoy na opisyal na selyo para sa mga may hawak ng selyo. Walang sinuman ang mangahas humadlang sa hangganan ng Demon Realm. 100 ang ibigay.
Ang dalawang ito ay talagang mahalaga. Ipinakete mo ang dalawa sa pinakamahalaga sa aking istasyon. Narito na naman. Walang katapusan, di ba? Kayo sa Grey Void Sea ay talagang mahilig sa mga nag-insert ng pila. Kung magpapatuloy pa kayo, mawawalan ng bisa ang number 1. Kailangang isara ang buong istasyon. Sige, sino ang susunod na lalapit? Sino man ang lalapit ay sisirain ang aking kabuhayan. Unang pagbabago, unahin ang depensa ng istasyon. Sige, unahin ang depensa bago ang pagsusulat. Jiang Fan, mas matapang ka kaysa sa inaasahan ko. Matalino na unahin ang pagsasara ng isa. Walang magagawa. Ayaw kong masira ang tindahan na bagong bukas. Sino ang unang humarang sa unang alon ng hangin para sa isa? Sila ang may karapatang humawak. Natapos na ang pagbabalik. Nasa ilalim ng pangangalaga ang istasyon. Katatapos lang ng Emperatrice na si Muzon sa pag-aayos ng mga code. Ngayon, ako'y naibalik muli sa ilalim ng tulay. Talagang kahit na na-promote, hindi ito mukhang trabaho ng tao. Emperatrice na si Muzon, si Gu Changfeng. Ngayon, nakatugma na ang istasyon. Ikaw na lang ang kulang. Sino ba talaga ang laging nakatingin sa akin mula pa noong unang order? Nandito na naman. Ngayon hindi ka nabibili, magpapatingin na lang sa salamin. Naghahanap ako ng tao. Sino pa ba kundi ikaw ang may mukha dito sa pintuan? Ulit na naman ang ganyang laro. Huwag ka nang magtago, nasa glass door ang unang order mo. Tuwing umuulan at may hangin sa tulay, nandyan ka. Kahapon, yung sinulid na yon ay urine. Kung talagang tao ka, lumabas ka at makipag-usap ng kaunti. Kung hindi ka tao, huwag kang laging sumunod sa akin, nakakabahala yon. Ang mga bakas ng lumang daan ay nakilala na. Kaya mula sa simula, hindi ako ang bumangga sa daan. May nagpakita sa akin ng daan. Patuloy akong lalakad pasulong. Gusto kong makita kung hanggang saan mo ako makikita. Dumarami ang mga bisita sa istasyon. Mangyaring bumalik agad sa istasyon. Hindi ito parang simpleng pag-ikot lang. May gumawa sa'yo. Hindi natuloy. Halos malinaw na ang aking likuran. May balita mula sa Fengki Palace. Unahin ang pag-access. Sino ang sumubok na hawakan ka? Parang nagtatanong ka agad tungkol sa parusa. Para akong hindi kasali sa Fengki Palace. Ako ang Emperor, tanungin kita, sino ang sumubok na hawakan ka? Hindi pa nakakakuha ng bentahe si Greybird Sea. Hahayaang si Greybird Sea na hawakan ka. Iyan ang sinusubukan ang hangganan ni Ben Kun. Kapag sinabi mo yan, madali akong magkamali ng pagkakaintindi. Yung hindi alam, akala mo'y nagtatanggol ka ng tao. Maaari mong isipin yan. Si Jiang Fan ay matagal nang naghihintay sa labas. Sino ba ang kausap mo sa loob na nag-ibigan? Ayos na, talagang hindi na ito istasyon. Ito ay isang arena ng digmaan na. Kung hindi makapaghintay ang demonyo, maaaring umalis. Umalis, kung hindi ay magpapaalis pa ako. Mawawala na ang lahat sa'yo, Fengki Palace. Isang tao ang nagtanong kung sino ang humawak sa akin. Isang tao ang nagtanong kung sino ang kausap ko. Kayo ba ay nandito para kumuha ng numero o para mag-inspeksyon? Ang bagong regulasyon ay epektibo na. Pagpapalawig ng pila. Gusto mong makita ako? Gusto mong agawin ako, sige lang. Pero sundin muna ang aking patakaran. Sino mang magsasalita pa ng walang kwenta? Sa huli, sa likod ka na. Sige, Jiang Fan. Ako na ang bahala, tingnan ko kung gaano katagal mong mapipigilan ang patakaran na ito. Kaya mong kayanin, ako ang nakatingin. Sabi mo magpa-number, ako ang pupunta sa number 7. Sino muna ang mag-uusap ngayon? CJ. Ngayon talaga, ang front desk ay naging isang lugar ng pagdinig. Sa Fengki Palace, pwedeng maglabas ng gamot, alchemy line, at mga manggagamot sa sugat. Sa hinaharap, ang medikal na daan ay mauuna na sa akin. Sa teritoryo ng demonyo, ang itim na kabayo, ang apoy na daloy. Kung ang istasyon ay kailangang tumawid sa mapanganib na daan, kaya kong kontrolin ito. Isang utos lang. Ito ba ay usapan ng kooperasyon o pakikipag-agawan sa mga pakete sa aking istasyon? Kaya kong ibigay ito. Ngunit ako ang dapat unahin. Binago nila ang target. Muli, nagbago na ang inyong mga layunin sa pagnanakaw. Nagnanakaw sa'yo. Mas mabuti pang nakawin ang tatak mo. Huwag na kayong magnakaw. Ang gusto niyang nakawin ay ang tatak sa akin. Hindi ang mga mukha niyo. Ang tatak ay sumusunod sa kanyang may-ari. Walang puwersa ang makakapag-agaw. Tugon sa mga patakaran ng labanan. Nakalock ang tatak. Wala kang sakit. Tumayo ka ng matatag. Bigla na lang akong napansin. Ang dalawa sa inyo ay magkasama sa pananakit. Epektibo pa nga. Nagsisihan pa rin ba kayo ngayon ng prioridad? Una, mag-stabilize sa istasyon. Una, linisin ang virtual na dagat.
Sa isang segundo bago ang biyahe, nag-agawan pa kayo sa schedule ko. Sa isang segundo, naging strategic partner na tayo. Sa lugar ko, malaki ang saklaw ng operasyon. Dahil sa espesyal na sitwasyon, magsasagupaan muna ang dalawang domain, pansamantala munang tigil ang labanan. Layunin natin ay ang Grey Ruin Sea. Pwede tayong magtulungan, pero una sa lahat may mga patakaran. Sa akin, walang pwedeng magtangkang protektahan ako ng mag-isa o gamitin ako bilang piyesta. Kung ganito ang gusto mo, sundin mo ang iyong patakaran. Lahat na ay nakaupo na. Pero magsasalita muna ako ng maaga. Hindi ito isang hapunan sa ilalim ng pader ngayon. Sino man ang magbubukas ng mesa, ilalagay siya sa likod. Sa palasyo ng Fenke, may gamot, mga sinulid ng elixir, at mga manggagamot ng sugat. Sa hinaharap, kung may sakit kang lamig, nasugatan ng ugat, o kailangang magpagaling, ako ang bahala sa'yo. Sa dumain ng demonyo, may mga hangganan na may apoy, at mga itim na kabalyero na magbabantay. Sa mapanganib na lugar may daan. Kung gusto mong magpadala ng pinakamalakas na tao, magbibigay ako ng daan. Isang gustong magpasakay sa akin ang padala. Kung magpapatuloy pa kayo, halos naging headquarters na ng supply chain ng buong langit itong estasyon ko. Sabi lang, hindi pa totoo. Kapag naipasok sa account, saka lang ituturing. Kung hindi na tayo magtatalo sa aura, sa katapatan na lang. Sino ang nagbibigay ng totoo, siya ang mauuna. Binibilang mo ang sarili mong boss bilang isang bidder. Hindi ko kayo tinitignan bilang malalaking kliyente. Ang kaibahan ay, dito sa amin, hindi nagkakautang. Naintindihan nyo na ba? Kung magpapatuloy kayo sa pang-agaw, sa gabi, ang Grey Ruin Sea ay darating para kunin ang istasyon. Huwag na kayong magsabi ng pangalan. Wala na rin ang mesa. Nabuo na ang unang yugto ng kooperasyon, pangkalahatang pagtaas ng mga mapagkukunan ng istasyon. Tigil simula ngayon, ang linya ng gamot ay para sa Emperatriz. Ang mapanganib na daan ay para sa Demon Lord. Sino ang unang makakapagpanatili ng kanyang bahagi? Siya ang muling makakapag-usap tungkol sa istasyon. Talagang may lakas ka ng loob na magbahagi. Talagang may lakas ka ng loob na magpahirap. Walang magagawa, hindi basta-basta ang dalawa sa inyo. Kailangan kong subukang maging mahirap lapitan. Mataas na panganib pagsalakay ng kaaway sa istasyon. Ayos, ilagay mo na ang mesa. Nandito na ang mga manggugulo. Hindi nila kailangan ang pinto. Kailangan nila ang mga patakaran ng istasyon, ang tatak, pati ikaw. Bagong tagapangasiwa, kaya mo bang ipagtanggol ito? Marunong ka bang sumunod sa mga patakaran? Hindi namin alam kung marunong kang sumunod o hindi. Pero nakasabit ang mukha mo sa ibabaw ng bahay ko, hindi maganda yan. Humarap ka. Kayo ba ay nag-agaw ng numero, o kaya ay nagbubura ng mga datos sa backend? Naabala ang mga patakaran sa pag-upo, nawawala ang katatagan ng layunin, pagkakalipat ng marka. Dalawang magaan na topic, gusto niyang buwagin ako, halos niyo rin akong buwagin. Pumili ka, alagaan ang account muna o ang kagamitan. Batas ng bagong tagapangasiwa, makipagtulungan tayo. Ikaw, alin ang mas pinoprotektahan mo? Nagtutulak sa akin, mali ang pinili mong tao. Ang pinaka-nakakainis sa pag-deliver ng order ay kapag may humihiling sa akin na pumili ng tatlo, itinatag ang pangkalahatang alituntunin, ibalik ang mga patakaran sa ibaba para sa pagbawi ng mga patakaran. Umalis ka dito, bago mo sirain ang kampo, tanungin mo muna kung tinatanggap ka ng kampong ito, walang pangalan. Pinalayas mula sa istasyon. Good, sa pagkakataong ito, nakapanatili ka. Sa susunod, ako na mismo ang haharap sa laban. Kagagaling lang sa pakikipag-agawan ng post. Ngayon, sabay-sabay na kayong lumaban sa grupo ng mga tagapag-ayos, ha? Tapos na ang pagsubok. Pinahihintulutan na ang pag-iingat sa estasyon. Hindi lang nila kinukuha ang mga numero ngayon. Tunay na naitatag mo ang estasyon na ito. Napanatili ang istasyon. Halos na ipasa sa akin ang bahagi ng bayad. Napanatili ang laban. Ngayon, oras na para mag-ayos ng mga bayarin. Sinubukan ng taong may kulay abong mukha ang laban ngayong gabi. Sa susunod na darating, buhay na ang kapalit. Kaya simula ngayon, kung nais mong gamitin ang daang ito, kailangan mo munang magdala ng totoong bagay bilang kapalit. Buksan ang 3 linya ng gamot sa Fenke Palace. Pahalagahan ang pag-aayos ng sugat at pag-repair sa pangunahing istasyon. Buksan ang 2 mapanganib na daan sa Demon Realm. Hindi hadlang ang Demon Realm sa iyong kargamento. Isang nag-aasikaso sa aking kahon ng gamot, isang nag-aasikaso sa aking kondisyon ng daan. Ngayon, hindi na ito basta-basta na pagkuha ng numero. Medyo lumalampas na ang serbisyong ito sa saklaw ng mga kliyente, hindi ba? Ayaw ng emperador na ang kanyang linya ng gamot ay ganito. Nasa kamay ng taong nagdudulot ng sugat sa sarili. Parang mas nagsasalita ka na ngayon tungkol sa panghuhusga sa iba. Tigilan mo na yung mga palusot sa palasyo ng Fenke. Hindi kayo mga tao sa palasyo. Kaya hindi ka pwedeng magturo sa akin kung paano mag-ingat sa tao. Tumigil ka, kakagawa ko lang. Huwag niyo munang gamitin ang harapang silid para mag-practice. Kung talagang mag-aaway, bayaran muna ang gasto sa pagkukumpuni. Pagpasok ng mga yaman. Sa pagitan ng alon, ang salita ay naglalaman ng yaman.
Sa pagitan ng alon, ang salita ay naglalaman ng yaman, pansamantalang kasunduan na buo. Pansamantalang kasunduan na buo, pwede kayong magbantay sa istasyon, pwede kayong makipag-usap tungkol sa kalakal, pwede kayong humiram ng daan, pero huwag nyo na akong ituring na kabilang sa isang panig. Nakasakay ako, ito ang daan, hindi ito ang pila. Nakataas ang pribilehyo ng istasyon. Ang unang batch ng mga yaman sa istasyon ay darating ngayong gabi. Dumarami ang mga bisita. Tapos na, kahapon nag-agawan pa sa mga numero. Ngayon, direkta na sa umagang rush hour. Kaya mo ba? Ako ang nakatingin. Sino man ang magtatangkang sumiksik. Ako ang mag-aalis ng hadlang para sa'yo. Ako ang nauna. Huwag kayong magbulaan, huwag kayong magbulaan. Ako na ang nagbantay dito kagabi. Noong nakaraang araw, 2 ninuno pa ang nagkagiliran sa pagkuha ng numero. Ngayon, naging sobrang taas na ang antas, parang rush hour sa langit. Ano bang ingay ito? Humihingi kayo ng daan. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw ng pagkain. Kayo'y abala sa pag-uusap tungkol sa buhay, daan, at mga patakaran sa labanan. Dapat may ibang tao na nag-aasikaso sa negosyo dito sa harap. Kung hindi, hindi pa yumayaman ang istasyon. Kayo na ang unang nagwasak dito. Ayos lang, Ginoong Liu. Hindi ka ba nandito para makipag-ayos ng kooperasyon? Diretso ka nang pumasok sa trabaho. Kailangan mong kumuha ng number para makapagnegosyo. Mas naiintindihan ko ang prinsipyong ito kaysa kanila. Kaya una kong inuna, kahit na nagmamadali ako, kailangan pa rin maghintay. Magsisimula na ang opisina ngayon araw. Magparehistro at mag-iwan ng pangalan. Sasabihin ang 3 pangangailangan. Mas mainit pa dyan sa likod, diretso na. Bakit ka magpapasya niyan? Dahil ito ang aking istasyon. Hindi ito Siksukuchi. Gusto mong sundan ang landas ko. Unahin mo ang proseso ko. Pagbuo ng kaayusan sa pasukan. Buksan ang module ng pila. Ang gamot ay sa kaliwa. Ang mga sandata ay sa kanan. Sama-samang dumating. Lumabas ka muna at linawin bago bumalik. Sino mang muling sumigaw ay mawawalan ng bisa. Sa usaping pangkalakalan, dumating ka sa tamang oras. Ako ang namamahala sa mga usaping panlabas. Ikaw ang namamahala sa mga patakaran sa loob. Tama ang pagkakabahagi natin. Maganda, maganda. Sa simula, nag-evolve ang pag-isip mula sa solo na laban hanggang sa may koponan na. Lene. Ngayon, parang may-ari na siya. Hindi tama, ang post na ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. Natuklasan na ang post mula sa Gracie ay may mataas na antas ng panganib. Sige, natutunan na nilang mag-ayos ng ranggo. Ngayon, nagsimula na rin magpataw ng mga patakaran ang Grey Mouse. Bago mag-30, maglakad sa East Row, agad mag-inspeksyon ng mga dokumento. Kung mali ang numero, magre-rearrange ng mga palabas. Kayo ay nagmamakaawa lang sa daan. Hindi ito palengke. Sundin niyo ang mga patakaran. Kung sino man ang magpilit, hindi na makakaalis ngayong araw. Kaliwa, 3 order ng mga kalakal. Kanan, 2 order ng postpaid. Nakahanda na ang lahat para sa'yo. Huwag mo nang gamitin ang paa mo na parang utak. Ayos lang, Liu Xiaozu. Mukhang nagsimula ka ng sumilip sa isip ko. Sobrang dali mong hulaan. Lahat, umatras. Huwag direktang humawak. Marumi ang bagay na ito. May laban ako, may dagat ka. Ibigay ang prioridad sa daan bago magtakip silim. Kung hindi, putulin ang daan ng Diyos at isubsob ang daan ng demonyo. Itinatago ng post na ito ang lahat ng kargamento sa istasyon ngayon. Huminto muna sa pagsusuri ng isang liham. Kailangan isara ang istasyon kung may sira sa liham. Ang Emperatrice ay talagang matatag pa rin. Matatag na parang handa ng ibigay ang pagkakataon. Mas mabuti nang mag-isip kaysa sa mga tao na nagmamadali lamang. Dapat sundan ang mga palatandaan. Hilahin ang taong nagbigay ng imbitasyon. Ang pagpigil ay pagpapakita ng kahinaan. Bumalik na naman ang pamilyar na formula. Talagang hindi magkasundo ang dalawa. Naghihintay lang tayo ng dahilan para mag-away. Hindi nakakatakot ang Gracie. Sinusubukan lang nitong mag-ayos. Sino man ang mauna magulo, siya ang talo. Makinig kayong lahat. Ngayon, hindi magpapasok at hindi magpapalipad ang estasyon. Saksi ang elixir ng langit. Pasok ang mga kalakal mula sa demonyo. Ang sulat ng Gracie ay hiwalay na kinuha. Sino ang may lakas ng loob na gamitin ang sulat na ito para makialam sa mga patakaran ng istasyon? Sisirain ko muna ang tanda ng sinuman. Kasama na ang tunay na katauhan mo sa mga patakaran mo. Pag pumasok ka sa istasyon ko, sundin mo ang mga patakaran ko. Kung ayaw mo, lumabas ka at gumawa ng sarili mong daan. Hahaha. Ang salitang ito ay may halaga na ginto. Ako ang magbabantay sa harap ng bakuran mo. Sino mang magtatangkang magulo, ako muna ang magbibilang sa kanila. Maraming tao sa posting ito, maraming mata. Mas maingat pa rin ang tagapangasiwa. Kung sino man ang lalapit ng sobra, may mapapansin na may masamang balak. Sabi ng Emperatrice. Pero ang tagapangasiwa ay maraming gawain. Kailangan may tao na nakatayo sa tabi niya para tumulong sa kanya. Kawili-wili. Isang liham mula sa dagat ang naglalantad ng tunay na saloobin ng tao. Hindi tama. Yung liham ay hindi isang sulat. Ang Gracie ay hindi dumating para maghatid ng liham. Nandyan na ang kanilang tao. Ano ito? Bakit nagbago ng kulay ang badge?
Huwag nang magpilian, kung sino man ang magtutulak, itapon na agad. Nung naipadala na kanina, hindi pa ito. Nagsasabi na may problema sa sticker. Sa oras na nagdideal, may kumilos. Lahat ng tao dito ay tumayo. Walang pwedeng gumalaw ng basta-basta. Isang tao ang humarang. Alam ko na. Sa pila, tiyak na may nahalo na hindi na kailangang tawagin. Liu Hanjin. Huwag mo akong alalahanin, dumating siya para sa mga maruming transaksyon. Sobrang inis ako sa mga ganitong uri ng tao na nakatago at nakasilip. Nang maglakas loob pa silang hawakan siya sa harap ko. Mabilis talagang pinrotektahan ng Emperatrice ang mga salitang ito. Anong pinagmamalaki mo? Kaya ko namang umiwas sa isang iyon. Kaya mo bang umiwas sa Panginoon ng tindig? Kanina, nakatitig ka pa sa bandila. Ibigay mo muna sa akin ang tao. Ang alikabok sa kanyang kamay ay hindi karaniwang dumi. Salamat sa pag-aalala, Emperatrice. Ayokong masaktan para sa iyo ng walang dahilan. Ang karapatan sa pagpapaliwanag ng istasyon ay dapat ipasa sa mas matapang na tao. Ang istasyon ay hindi isang lugar ng mahika. Hindi namin kailangan ng iyong katapangan. Kung hindi dahil sa akin na nagtakda ng barikada, matagal na sana silang tumakbo. Kung hindi mo pinayagan ang kalat sa harap, maaaring hindi makapasok ang mga tao mula sa madilim na dagat. Maganda, hindi pa tapos ang laban sa madilim na dagat. Sila ang unang nag-alis ng barikada at nagsimula ng sirain ang istasyon. Hindi ito karaniwang tagasubok ng Gracie. Hawak niya ang lumang daan na may mga bitak. Ang Gracie ay may mga patakaran sa istasyon ng pag-aaral. Pag-aralan ang mga patakaran. Dapat mas maging mahigpit siksing. Kung hindi niya susuriin ang pinagmulan, lalo lang itong magiging magulo. Sapat na, hindi pag-ari ng langit ang karapatan sa paliwanag ng istasyon. Hindi rin babalik sa mundo ng mga demonyo. Mula ngayon, dapat sumunod sa mga patakaran ng istasyon. Lahat ng mga dumating na tao ay dapat suriin bago pumasok sa istasyon. Suriin ang mga dokumento, suriin ang mga kargamento. Sino ang may lakas na manghimasok? Sino ang may lakas na magtago ng mga marka? Saan man ako tumigil, doon ako unang hihinto. Kahit ang tao mismo ay hihinto rin. Ang iyong tao ay nag-insert. Itigil mo muna ang iyo. Pareho lang ang iyong tao. Ngayon, parang tunay na leader, nawala na ang usok. Kung nais ni Ginoong Liu na ipagpatuloy ang pagtulong, una, alagaan mo ang sarili mo. Huwag siyang hadlangan. Magandang loob, Emperatrice. Dahil nandito ako sa kanyang tabi. Siyempre hindi ako makakagulo. Tapos na, hindi pa rin natatapos ang Gracie. Bakit parang nagbukas na naman ang ikalawang laban dito? Kayo na ang bahala. Hindi mapigilan ang isang bahagi ng dagat. Ngayon ay panandalian lang ito. Bukas na ang palitan natin. Lumayo ka. Jiu. Hindi lang sila pumasok na mag-isa. Nagsimula na silang palitan ng ating mga ruta. Ruta 7. Hindi sila dito para makipag-ugnayan. Dumating para magpalit ng daan. Sino ang kumuha ng pirasong ito? Sino man ang umalis, hindi iyon mula sa istasyon. Kaya't isara ang harapang plaza. Isa-isa silang suriin. Ang harapang plaza ay ibigay sa may-ari. Sa loob ng kalahating oras, ma-filter ang lahat ng pumasok. Masyadong mabigat ang puot ng tao mo, lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon. Hindi dapat ipasa ang kapangyarihan sa pagsusuri sa madilim na teritoryo. Hindi ito dapat ipasa sa tunay na katawan. Ibigay ito sa iyo para maimbestigahan ng dahan-dahan. Hintayin mong makuha ang katotohanan. Nang maubos na ng Gracie ang daan, ang pagpapalit ng pangalan ng Gracie ay hindi isang biglaang desisyon. Sinasalamin nila ang lumang estilo ng mga abandonadong istasyon ng post. Gumagawa ng peking label ng ruta. Para malaman kung tunay o peke, kailangan lang tingnan ang luma. Hindi ito pagsusuri ng account. Ito ay nagpapahirap sa akin mag-archaeology sa gitna ng gabi. Walang kwenta, tingnan mo ang serial number ng Braille label. Titignan ko ang daloy at pagkakasunod-sunod ng mga papasok na dokumento. Ang tunay na label ng ruta ay may mga paikot na pattern. Kaya ng Braille na tinta, kaya nitong magmukhang pattern. Hindi mo maaring gayahin ang mga gawin ng negosyo. Kaya mo itong makita. Ito ang ikinabubuhay ko. Ikaw ang bahala sa tao, ako ang bahala sa pera. Dapat talaga tayong ganito. Masakit pa ba ang kamay mo? Ngayon mo lang naisipang magtanong, noong nagalit ka sa akin, parang ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Huwag magpakasobra sa pag-ibig. Ako lang ang natatakot na baka bumagsak ka at walang tutulong sa akin sa pagbabayad. Sige, ipagpapatuloy ko na lang ang pagbantay para sa'yo. Eksakto. Mukhang mas magaling si Liu na prinsipe sa pagpabantay sa gabi kaysa sayo. Kung ayaw ng Demon Lord na akala niya ay hindi siya ang nakabantay sa talaan, mag-imbestiga ka sa iyong madilim na dagat. Huwag mong ipaalam sa ibang tao ang talaan mo. Hindi ang pinagmamasdan ko ay ang kasulatan. May isang tao na malinaw na nag-aalala, pero pilit pa ring nagkukunwaring walang nangyayari.
Nahanap na si Pito, ang Gracie ay hindi ordinaryong daan. Ito ay isang lumang daang hindi na ginagamit sa mga karwahe. Kapag nakabit ang listahan ng kargamento sa daang ito, mukhang pasukan sa harap, talagang mawawala ito sa ibang lugar. Saan ang ibang lugar? Sa gilid ng abuhing dagat. Nasa daan sila ng pagpapalit ng tatlong mundo sa istasyon ng pagpapahiram, kaya dapat itong hawakan ng tunay na katauhan sa harapang plaza. Diretsong ipasara ang tao at ang kalakal. Hindi pwede. Ang gusto ng abuhing dagat ay ang kabuluhan sa istasyon muna. Tumahimik kayo lahat. Itong tatlong batch ng peke na selyo, lahat ay pumasok ngayong hapon. Ipinapakita na may inside man sa Grey Road, kasama sa mga pumasok ngayon sa istasyon, at may isang tao na sumusuporta sa loob. Yung sumusuporta ay hindi nasa forecourt, nasa shipping area. Doon lang pwedeng reverse ang tunay at peking numero. Sa port ng pagpapadala. Pero may pagkakaunawaan tayo. Katatapos lang ni Liu Xiaozhu tumanggap ng brain needle. Mananatili siya sa likod. Ako ang nagplano ng daan. Ngayon, hayaan mo akong umatras. Hindi ko magagawa. Kailangan mo rin siyang dalhin. Nako. Bakit parang mas malamig pa ang kanyang tono kaysa sa bakal ng Gracie? Sumunod ka sa akin. Kung may mangyari, huwag kang mauna. Ano, alam na ng may-ari ang tungkol sa proteksyon. Natatakot ako na baka magalit ka ulit. Sayang ang oras ko sa opisina ngayon. May nag-ayos ng kalakal. Huwag siyang pipigilan, iyon ang paunahing daan na nagbabasa ng mga panalangin. Kapag napalitan ito, lahat ng kalakal ngayong gabi ay lilipat sa ibang ruta. Huli na, nakabit na ang pangunahing daan. Hindi maganda, may mga tao na ginagamit ang pangunahing daan para pilitin buksan ang pintuan ng madilim na dagat. Kapag may tunog, lilipat ang ruta. Sa gabing ito, hindi pangalang Jiang ang laban. Huwag siyang masyadong mag-alala, ginagamit lang niya ang sarili niya bilang pananda. Ilagay ang kulay abo sa pangunahing kampana. Nawalang-wala ang mga pirma ng aking daan. Suriin muna sa mundo ng mga demonyo, kung hindi, magkakaroon ng problema. Tumahimik kayong lahat, mula ngayon ay itigil ang pagpapadala. Sinumang muling mang-aagaw ng pirma ay agad na itataboy. Huli, bantayan ang pinto. Gu Changfeng, isara ang bintana. Lanan, ako ang nagbawi ng lahat ng mga panlabas na numero ng tiket. Ngayon, ikaw lang ang makakapigil dito. Abnormal ang anchor point. Kulang ang residual sound sa pangunahing daan. Paki-verify at ipadala ang resulta sa host. Muling kailangan kong bumalik. At sa oras na ito pa talaga, hindi ang pinapahalagahan ni Zhongling ang lakas, kundi ang amoy ng anchor point na dala mo noong unang pumasok ka sa daan. Dapat matatag ang bell na to. Kailangan lang itong ayusin mula sa pinagmulan. Ako ang magbabantay sa unahan para sa'yo. Bago ka bumalik, huwag na sanang may makagalaw pa ng kahit isang piraso ng marka. Huminga ng maayos, huwag hayaang lumapit ang usok. Hindi kita poprotektahan. Ayaw ko lang na agawin ng usok ang daang ito. Nasa yelo at nag-aapoy sabay. Kung makakabalik ako ng buhay, kailangan idagdag ang isang patakaran. Nagsimula na ang pagbabalik. Nakarating na ang usok dito. Natutunan ko ng maglakad kahit sa madilim na daan ngayon. Sino nang nagkukunwaring walang pakialam? Nakatago palagi ang bagay na ito dito. Unahin ang alarma, saka ang tao. Na-verify na ang lumang alarma na bahagi. May nakitang bakas ng alikabok. Iminumungkahi na agad bumalik ang host sa istasyon. Lumang alarma na bahagi. Sino ka ba talaga, matandang bagay? Hindi lang ako ang nakakaalam sa lugar na ito. Pinabilis ang plano ng pangunahing daan. Mangyaring agad na ibalik ang impormasyon, host. Kung mahuhuli ka pa ng 1 minuto, talagang magugulo na ang harapang plaza. Lumang hafnium na bahagi. Akala ko ay nandyan lang siya sa anchor point. Kailangan bumalik sa lugar. Kailangan ng dalawang puwersa na magkasalungat para makontrol ang tunog. Gusto mo bang makipagtulungan ako sa kanya? Ako lang ang magkokontrol. Hindi ako makakasama sa'yo. Mula ngayon, walang sinuman ang dapat magsabi sa akin na huminto. Suriin niyo ang mga tao sa magkabilang panig.
Sasamahan kita hanggang umaga. Ang nawala kagabi ay ang reseta ng gamot ng mga Diyos. Ang mga tao sa mundo ng demonyo ay nakabantay sa lugar ng pagpapadala. Kailangan pa bang imbestigahan ito? Kapag nawala ang reseta sa mundo ng mga Diyos, gusto mong isisi sa mundo ng demonyo. Sino mang susubok na lumapit, aalisin ko sila agad. Ahahaha. Tingnan mong mabuti, nakalagay dito na ang disenyo ay parang magic domain. Pero ang nakalagay sa ilalim ay ang standard na marka ng langit. Gusto lang ng Gracie na mag-away muna kayo. Sino man ang unang gumalaw, siya ang unang pagbibigyan ng espada. Mula hating gabi hanggang sa tanghali. Lahat ng messenger ng magic domain ay nagparehistro sa pangunahing lugar. Hindi kailanman umalis. Tunay na may oras para magpalit ng pirma. Isang pares ng mga bisita na pumasok gamit ang pangalan mula sa mundo ng mga Diyos. Hindi ka natulog buong gabi kahapon. Pati ang may-ari ay hindi nakapagpahinga. Saan ako mangahas na huminto? Ngayon, ikaw ay isang istasyon. Medyo magulo ang sitwasyon. Medyo magulo ang harapan. Yung mga tao sa labas ay magiging mas magulo. Tapos na ang pagsusuri ng mga tala. Kung tapos na, pumunta ka sa akin. Huwag sayangin ang oras sa mga hindi mahalagang detalye. Tapos na. Bakit parang mas malamig ang boses na ito kaysa sa pangunahing tawag kagabi? Humihingi ng usapan sa Gracie. Pakiusap, hayaan ang pangunahing tao na buksan ito. Mali ang kandila. Ano bang pinag-uusapan mo? Ang dumi ng mga kamay mo kahit na gumagalaw ka. Mga tao sa Gracie, hindi kayo karapat-dapat na humarap sa akin. Sabi ko na noon pa. Ang Gracie ay dapat nakatayo lang at nakikinig. Ano bang meron dito? Nagsisiksikan kayo para maging aking pananggalang. Anong ipinagmamalaki mo? Yung bagay na yun ang bumato sa akin. Anong pinipigilan mo? Dahil ikaw ang tagapangasiwa. Hindi ka pwedeng pumunta sa harap ng lahat. Si Luna Prinsipe ay nagsusumikap. Pero ang pusada ay puno ng panganib. Kung magpapabaya ka at lumapit ng ganito, hindi siguro makakatulong sa kanya. Mas malayo pa rin ang binabasa kaysa nakatayo. Kailangan ko lang panoorin si King. Maganda, ang Gracie ay nasa bibig pa rin. Dito sa altar, may amoy ng baril. Pwede bang makipag-ugnayan si Gracie sa pangunahing daan? Pwede rin makipag-ugnayan sa Anchor Point. Alam ko kung saan talaga nagkakaroon ng butas dito. Nalaman ko mula noong una, ang tatlong lugar na ito ay isang lumang daan. Ano ba talaga ang gusto mong ipagawa sa akin? Ang daan ay maaaring hiramin, pero hindi ito dapat baluktot. Ikaw na naman. Ito ay para ipasa ang responsibilidad sa demonyong Panginoon. Nakahuli ng abnormal na impormasyon. Inirekomenda na agad bumalik ang host sa istasyon. Gagamitin ang Gracie ang demonyong espada upang putulin ang daan ng mga Diyos ngayong gabi. Gumamit ng pangalan ko para magpakamatay. Naisip ng Gracie na gumamit ng kutsilyo. Ipinapakita nito na sigurado siyang bibigyan siya ng pagkakataon ng mga tao sa Demon Domain. Sa paligid ng oras ng bata, nakalipas ko na ang lahat ng pumasok sa Demon Domain. Ang tunay na may problema ay hindi ang Demon Envoy, kundi ang mga outsourced na kliyente na nagdadala ng mga kalakal sa Demon Domain. Outsourced na naman. Talaga namang hindi ako nagkamali. Ito ay hindi mula sa aking mundo ng mahika. Hindi ito sa inyo. Pero mapapasa inyo rin ito. Ayos lang, mabilis ang reaksyon. Akala mo ba ay marunong lang akong magbilang? Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapipigilan ang pag-ikot ng dalawang mundo. Hindi ako magpapalit ng mukha. Hindi ka pwedeng makialam sa plano ko. Ngayong gabi, ang daan ng mga engkanto ay personally kong dadalhin, at ang daan ng mga demonyo ay personally ko ring ingatan. Kung ayaw mo, tingnan natin kung sino ang unang makakabawi sa mga tao sa Dagat Abo. Walang sinuman ang pwedeng mag-utos ng mag-isa. Mula ngayong gabi, lahat ng mga kargamento mula sa ibang larangan ay dapat may dobleng lagda at pagsusuri. Walang sinuman ang maaaring makialam sa mga Diyos at demonyo ng mag-isa. Ngayon ay parang nakatingala. Ito ba ay pambalot ng pinsala o nakabuhol na paa ng baboy? Ito ay tinatawag kong pagtitipid ng oras. Ang kaunting oras na naisave mo ay sapat na para sa akin na muling balutin ng 3 beses. Mukhang hindi lang marunong magbilang si Ginoong Liu. Ito ang talim ng Gracie. Hindi ito karaniwang sugat. Ikaw na ngayon ang pangunahing haligi ng istasyon. Walang sinuman ang dapat makasugat. Ikaw ang dapat humawak dito. Salamat. Hindi ako tumutulong sa iyo.
Ayaw ko lang na magkaroon ng gulo sa istasyon. Ngayon ay hindi tamang panahon. Napakaswerte mo, Panginoon ng tahanan. Isang nagbabantay sa iyong likuran. Isang nagpagaling sa iyong sugat. Huwag kang masyadong magalit. Ang pinakaayaw ko ngayon ay hindi ang abo ng dagat, kundi ang bawat isa sa inyo ay mas magaling magsalita. Bakit matatakot ka? Hindi ka ba ang pinakamagaling magtakda ng mga patakaran? Ang mundo ng mahika ay may mga taong nagbabantay sa base. Simula ngayon, sa labas ng istasyon, 30 milya, ako na ang bahala maglinis para sa'yo. Ang tanging kondisyon ay prioridad ang malaking tagumpay sa demonyong domain. Ikaw ba ay nagpoprotekta sa istasyon o pinipilit mo lang ito? Ang pangunahing daan sa Gracie Town. Hindi ito laro-laro, hindi ka pumili ng panig. Mauubos ka sa magkabilang panig sa huli. Hindi ako pumipili ng panig. Pumipili ako ng mga patakaran, kaya huwag magalit kung ipapaalala ko sa'yo. Walang lakas na sumusuporta. Ang mga patakaran ay papel lamang. Umaasa lamang sa lakas. Ang istasyon ay naging alipin na ng lugar ng demonyo. Hindi papayag si Jiang Fan. Tama rin naman siya. Walang sapat na matibay na tao. Maaaring hindi kayanin ang mga patakaran ng istasyon. Maaaring gamitin ang puwersa ng istasyon, pero hindi pwedeng magbenta ng daan. Kung papayag ka ngayon, mula ngayon, hindi na apelyido ng Jiang ang post station. Sino man ang apelyido, hindi ka pwedeng makialam. Bihirang magkausap sina Liu at ang emperador. Ako lang ang pumili ng panig na makikinabang sa post station, at sa panig na makikinabang din sa kanya. Hindi maganda. Na-raid ang convoy ng demonyo sa labas ng post station. Binato lang ang sasakyan, hindi kinulimbat ang mga kalakal. Ang Gracie ang nagsasabi sa'yo na lagi niyang pwedeng makasalubong ka. Bakit na naman ikaw ang nauuna? Dahil sila ang nakatutok sa'yo. Kapag bumagsak ka, magulo na ang laban ngayon. Siya na naman. Sino? Old Road Guardian. Totoo pa rin ba siya? Simula pa lang sa unang order, hindi ka naglalakad mag-isa sa daang ito. Ngayon ang gusto ko lang malaman. Tumutulong ba siya sa akin? O tinutulak niya ako papalalim pa? Ito ay marka ng lumang admin. Pag-activate ng nakatagong permiso, buksan ang ikalawang palapag ng lumang daan. CJ. Gusto ng Gracie na agawin ang daan, kaya't ako na ang unang magbubukas ng lumang daan. Gracie Station. Liu Hanjin. Lahat kayo, umalis kayo sa harap ko. Kapag nagulo ang pangunahing kampana, lahat ng daan ay magugulo. Pagkatapos ng gabing ito, ang istasyon ay may bagong pinuno. Jiang Fan, mag-ingat ka kay Ling. Hindi pa ako bumagsak, hindi pa panahon mo para mga siwa. Pinuno ng istasyon. Talaga, una mong ililigtas siya. Hindi mabuti. Tinuturing siya ng Gracie na pangalawang target. Jiang Fan. Inilagay siya ng Gracie sa kampana. Huwag humawak. Kapag binitiwan ko, magugulo ang pangunahing kampana. Mabilis, sabihin mo paano ito mapuputol. Walang paraan para maputol dito. Kailangan nating bumalik sa pinagmulan para bunutin ang pako. Tulay, nauna mo na siyang nailigtas kanina. Huwag nang mawala pa ang istasyon. Bumalik ka. Dito, ako na ang bahala sa'yo. Gusto mo bang gawing abo ang tulay? Putulin mo ito. Unahin ang pagkalito sa isip sa kaagawin ng daan. Zixuan. Susunod siya, Zixuan. Lahat ay nababaliw. Nagtatawag si Vihay. Kung gusto mong galawin siya, tanungin mo muna ang tunay na katauhan. Ibigay ang tao ngayong gabi.
Emperatrice Zixuan. Hindi ito karapat-dapat gamitin ang emperador bilang pusta. Huwag mo nang isipin. May mga bagay talagang hindi na kailangang sabihin. Bakit hindi siya ang pinili? Bakit siya pa? Dahil maguguluhan ka. Pinoprotektahan mo siya. Isang saksak mula kay Xing. At mawawala na ang kanyang buhay. Tulay na butas. Bumalik para iligtas. Huli na. Nauna siyang pumatay. Zixuan. Kung gusto mong kumilos, tanungin mo muna ako. Isang ilaw kapalit ng isang buhay. Mahalaga ba sa'yo, Ginoong tagapangasiwa? Ay. Ninakaw ang ilaw ng buhay. Sobra na ang lumang angkla. Mangyaring putulin agad ng host ang pagkakaayos. Paano putulin? I-lock ang ilaw ng buhay at isara ang abo. Nailigtas mo ang ilaw. Nailigtas mo ba ang kanyang tao? Lumiko. May nangyari sa istasyon. May kakaibang nangyayari sa istasyon. Biglang humina ang presensya ng Emperatrice. Mangyaring ibalik agad ang impormasyon. Zixuan. Nakuha na ang ilaw. Gaano katagal akong nawala? Kayo na ang nagdala sa sarili ninyo sa ganito. Nasugatan ng kaluluwa ang buhay. Bumalik na ang ilaw ng buhay. Hindi pa matatag ang tao. Ginagamit niya ang kanyang sugat para ipagpatuloy ang ilaw ng buhay. Puno, nakakuha ka ng isang ilaw. Kukunin ko na ang kalahating buhay niya. Jiang Fan, huwag lang sa Gracie, tingnan mo siya. Kailangan putulin ang gray line. Kailangan gumamit ng puso ng istasyon para pindutin ang ilaw. Pero kapag pinindot mo, babalik ang Gracie sa iyong puso muli. Ikaw, Gracie. Dito, tutulungan kita. Babantayan ko ang bell para sa'yo. Halika. Gusto kong makita. Kung kaya mo bang hilahin siya mula sa akin. Jiang Fan. Bantayan ng ilaw. Jiang Fan, huwag bitawan. Gusto niyang kunin ang ilaw niya. Kailangan mo munang itulak ako bago mo gawin yon. Jiang Fan, huwag siyang pahintulutang hawakan ang ilaw. Ay! Inilagay niya ang tatak sa ulo ng tagapangasiwa. Sige, kakainin ko muna ang tatak sa puso mo. Pag nahulog ka, tapos na tayo. Sabi ko na, hindi mo maaalis ang ilaw niya. Hindi mo rin maagaw ang tao niya. Kaliwa ni Jiang Fan, nanghihiram siya ng espiritu para magnakaw ng ilaw. Ngayon gabi, hindi nakawan ng ilaw kundi ng tao. Xiao Fan.
Giant fan. Tumigil ka na. Gusto niyang isama ang tagapangasiwa. Isara ang bibig na may dugo. Ipipilit ko ang sarili ko sa ibabaw. Ikaw ang magbabantay sa ibaba. Bitawan mo. Kung hindi mo pa ito bibitawan, kailangan mong bumaba. Tumahimik ka, sapat na ang nakita ko ngayon. Hindi kita kailangan. Sa gabing ito, walang makakakuha sa mga tao dito. Wala ni isa sa inyo. Mali, hindi siya ang magdadala kay Liu Hanjin palayo. Gusto niyang putulin ang kanyang ruta sa negosyo. Siyang talagang tinutukoy. Anong ginagawa mo? Ang kailangan niya ay daan. Kung hindi ako, ipapakita ko sa kanya na pwede kong putulin. Palitan ni Gu Changfeng ang lagda. Simula ngayon, hindi na siya ang may-ari ng ruta sa negosyo. Gulay. Hanggat ako, gulay ako. Sige, dagdagan mo pa ang isang linya. Giant fan. Selyo ng dating istasyon. Huwag itong payagan. Kapag naipasa na ang selyo ng dating istasyon, kailangan ni Jiang Fan na isakripisyo ang buhay para sa lumang daan. Tumatama sa akin. Lumayo ka. Ay. Tumingin si Jiang Fan sa emperador. Sabi ni Gu Changfeng, mag-isip ka ng paraan. Nasa tatak ang pag-amin sa Panginoon, o siya mismo ang magpapasa nito, o kailangan may ibang tao na maghuhugot sa kanya mula sa tatak. Hindi siya pwedeng makilala ng buo. Liu Hanjin. Magandang nagbabantay siya sa ilaw para sa kanya. Nagtatala para sa kanya. Kaya't gusto kong makita kung aling panig ang kanyang unang pinoprotektahan, Giant Fan. Huwag mo akong tingnan, tanungin mo muna ang ilaw. Pinipilit niya ang pagpili. Walang pipiliin, aking lugar, aking tao. Walang sinuman ang makakakuha. Gusto ni Giant Fan na protektahan sila. Kaya bumaba sa ikatlong palapag. Giant Fan. Hindi lahat ay dapat bumaba. Kaguluhan sa itaas. Hindi sila makakapagligtas sa isa't isa. Bumaba ka, ang tunay na katawan sa itaas ay papalit sa'yo. Buhatin mo ito. Huwag mo akong gawing talim na pipilit sa'yo. Tama nga dito. Walang dapat humawak. Isang buhay mangyaring iligtas. Ang isa ay lulubog. Gusto ni Giant Fan na mapanatili silang lahat. Kaya't una niyang putulin ang lumang tatak sa iyong dibdib. Akala ko sila ang naglalagay ng kandado sa akin. Ako pala ang humahatak sa kanila. Putulin ang tatak. Kung hindi mo sila mapuputol, sila'y lulubog. Putulin ang tatak, ikaw ang walang silbi. Kung hindi mo sila mapuputol, sila'y mauuna sa paglubog. Akala mo ako ang tinutukoy mo. Mali ang pinili mong tao. Mali ang pinili mong tao. Boss, mas mainam na mauna mong hulihin siya. Sabi ko, walang mawawala. Kahit na hindi kumpleto ang lumang tatak, kailangan pa rin nilang dalhin pababa. Kung mapuputol pa ang 1 pulgada, ikaw ang bagong daan. CJ, kaya ngayon, piputulin ko ang lumang daang ito dito. Napatid na ang lumang marka, naghihintay na ang bagong marka.
Mag-ingat ang may-ari ng pwesto. Kinilala na ng bagong marka ang may-ari. Lahat ng negosyo, kaya mo bang dalhin? Kaya mo bang tiisin? Jen Yua. Huwag mong hawakan, hindi ito ang madilim na dagat. Ito ay nakatatak sa akin. Tumingin ka lang. Sino mang gagamit ng pagkakataon, unang huliin ang sarili niyang katawan. Ang walang laman na marka sa puso ay hindi tungkol sa pag-akyat sa antas. Ito ay tungkol sa pagkilala sa puso ng kapakinabangan. Tinutukso niya siya. Sino ang unang protektahan ng bagong daan? Si Zhen Feng, ang may-ari ng istasyon. Kailangan mong pumili ng bagong tatak. Siya, o siya. Huwag kang magpadala sa kanya. Bantayan ng buwan ang iyong daan. Huwag mo akong buluhin sa mga ganitong kalokohan. Ang lumang daan ay para sa mga pipili, ang bagong daan ko. Unahin ang protektahan ng tao bago ang daan. Nakatayo na ang unang istasyon. Susunod na istasyon, Abuhing Dagat. Susunod na istasyon, Abuhing Dagat, karapat-dapat ka rin. Mula ngayon, mga bagong patakaran sa istasyon, hindi tumatanggap ng sulat mula sa Gracie, hindi nagpapahiram ng daan mula sa Gracie. Ang mga tao mula sa Gracie ay kailangang magpahinga sa istasyon. Yene, mukhang maayos ito. Ito ay sulat ng pagbubukas ng dagat. Ang Gracie ay nag-aanyaya ng labanan. Nagtatakda rin ito ng kapalaran. Sige, tingnan natin kung kaya niyang buksan ang pinto. Kaya kong pumasok at sirain ito. 3 araw ay sapat na. Ihanda ko ang mga tao sa ruta ng kalakalan. Lahat ng daan patungong Gracie ay ayusin ko para sa iyo. Hindi ba't gusto mong pumunta ako sa Gracie? 3 araw mula ngayon, pupunta ako mismo. Hahaha, ikaw lang ang nandyan. Hindi ako mag-isa, ako lang talaga. Itong bagong daan. Sa unang grupo ng mga tao sa baybayin, may inside man. Pagkaraan ng 3 araw, may inside man sa mga papasok sa dagat ng Alikabok. Simula ngayon, walang makakalabas. Hinala mo kami, unahin mong hanapin ang inside man sa sarili mong grupo. Kung mag-ingay pa, ako na ang unang magpuputol sa kanila. Sino man ang unang nagulo, siya ang may pinakamalaking hinala. Sa gabing ito, 12 tao lamang ang makakasalubong si Haiming. Kulang ng isa. Kanino ang daanan ng mga kargamento? Si Aki ay nagbabantay ngayong gabi, wala siya rito. Aki. Nahuli na. Naipadala na ang listahan. Kanino ito ipinadala? Para sa mga magdadala sa inyo sa dagat ng Abo. Hindi 12, kundi 13 ang tao. May nadagdag na hindi nakarehistro sa listahan. Walang inside na railway sa loob ng station. Nasa tabi mo siya. Ay. Nasa pila siya. Lenwe. Magandang taktika ito, gusto niyang magduda ako sa sarili kong tao. Hindi akin ang kulay abo na numero na ito. May nanghiram ng ruta ng negosyo para gumawa ng kalokohan. Kung talagang nausisa ang ilaw ng buhay, wala nang dahilan para ako'y nandito ngayong gabi. May kulay abo na numero sa aklat ng mga transaksyon. May alit ng kamatayan na may alikabok. Mukhang hindi kayo malinis kahit sino man sa inyo. Tama na, ang pinaka-inaasam ng Gracie. Ay yung itsura ninyo ngayon. Hindi ba sila?
Ang pinakamalapit sa'yo. Hindi sila nasa istasyon. Itinago ng Gracie ang kanyang mata sa iyong bagong tatak. Giant fan. 3 araw mula ngayon papasok sa Gracie. Ang unang taksil na dalan nyo ay ang mismong leader. Proteksyon ng selyo. Nagnanakaw siya ng daan at ilaw. Tingnan mo, sinasabi mong protector. Pero kapag dumating na sa laban, siya pa rin ang unang umatake. Huwag basta-basta maniwala sa ganitong mga salita. Mali. Kaya niyang gamitin ang bagong marka para gantihan ang pangunahing laban. Kung ikaw ang huli sa akin, siya ang magpaputol ng daan. Kung hindi mo siya huhuli, siya ang magpapatay ng ilaw. Hindi ka ako. Ako ang ikaw. Bago pumunta sa Gracie, dapat malinaw mong sabihin kung siya ba o siya. Pinipili kita, patay. Ngayon, hindi na siya isang inside man. Tiyak na may tao sa Demon Realm, ibaba mo ang espada. Kung may problema talaga ang tunay kong sarili, kayo ang unang tatamaan. Sige, simulan na. Kapag tapos na, saka natin buksan ang dagat. Walang gagalaw. Ang tunay na target niya ay ang Emperatrice. Giant fan. Sabi ko na. Walang sinuman ang dapat humawak sa iyo muli. Huwag ka nang magpanggap na patay dito. Unahin mong putulin siya. Nakita mong ang tunay na espada ay hiniram niya. Baliw ka ba? Hindi ko kailangan ng ganitong hadlang mula sa iyo. Nakahadlang ka na para sa akin. Dapat lang na protektahan kita kahit isang beses. Giant fan. Kung magpatuloy ka pang gawin yan, dadalhin mo ang buhay mo sa panganib. Ako mismo ang magpapakulong sa iyo sa tabi ko. Nalilito na ang kanyang puso, mas mabilis pa ang pagbukas ng dagat. Subukan niya na. Maagang bubuksan ang pintuan ng madilim na dagat pito. Huwag mo munang bitawan ang kamay. Bakit gusto mo pang magmalaki sa ganitong sitwasyon? Hindi ako nagmamalaki. Sasamahan kita sa pagbukas ng pinto. Hindi siya nagmamadali, gusto niyang maagapan ang bagong ruta. Unang batch ng mga karapatan sa daan, mga daan ng Diyos, mga daan ng negosyo. Kailangan lang magtapon ng isang bahagi ng Gracie para makapagsimula. Huwag mo siyang hayaang makasakay. Itinatak ng Emperador. Nasa harap si Hulay. Pinatay ng Demon Lord si Liu Hanjin sa harap ng tolda. Sino ang may lakas na manghimasok? Itulak ng diretsyo palabas. Naiintindihan, ako ang magbabantay sa likuran. Huwag mo na akong pahirapan na kolektahin ang iyong mga labi. Hindi. Tumayo ka sa tabi ko. Hahaha, ayos lang. Bago pa man makapasok, nagsimula na kayong magkasama. Ikalawang laban, Chaixuan. Huwag pumasok ng basta-basta. Pumasok na sa Grazen Gate. Bumababa ang akses sa daan ng kalahati. Kahit bumaba ng kalahati, kailangan pa ring pumasok. Ilaw ng imperyo kong. Ako na ang magdadala nito. Kayo'y mag-agawan ng ilaw. Sa likod na dagat na ito, ako ang bahala sa inyo. Ibabalik ko ang daan para sa'yo. Ibibigay ko ang daan sa kamatayan. Pagpasok mo, hindi ka na makakabalik.
Pupunta ako para patayin ang ilaw. Ikaw ang humarang. Giant fan. Maaaring dalhin ang ilaw. Ngunit kailangan manatili ang tao. Matandang tao. Hawakan mo ng mabuti ang aking imperyo. Jiang Fan, sa wakas ay dumating ka rin. Kung huli ka ng isang hakbang, lulubog ka na. Hawakan mong mabuti. Ikaw nga, tama, ikaw nga. Hindi ako totoong tao. Ako ang huling alaala ng 500. Kung ililigtas mo siya, kayong tatlo ay mananatili sa dagat. Kung ililigtas mo ang tao, ako ang bahala sa laban dito. Ang pinto ng Gracie ay nasa ilalim mo. Nasira na ang 500. Ikaw ang magbubukas ng bagong daan. Chai Chuan, umatras ka. Sa'yo na ang daang ito ngayon. Inaalala ko si Jiang Fan para sa'yo. Buksan. Kasama ka ng imperyo ko. Kahit paputulin mo ang 500, hindi ka makakabuo ng bagong langit. Subukan mo lang. Bagong tatak. 300 ang uwi, naging bagong patakaran sa istasyon. Hindi ko hahayaan ang daang ito na masagasaan ng abo. Huwag gawing kandado ang puso ng tao. Huwag pilitin ang tao na pumili ng panig. Kung gusto mong sumagap, dumaan ka sa akin. Ngayon, walang makakagalaw sa iyong kutsilyo. Tandaan mo ito, Emperador. Huminto ka, wala ng Gracie. Ngayon, oras na para kumita. Huwag masyadong maaga magdiwang. Ang aking utang ay saka na natin ayusin. Itong daan ay bahagi ko na. Nawasak na ang 500. Nabuo na ang bagong daan. Mula ngayon, ang neutral station ay papangalan ng bagong istasyon ng lahat ng mundo. May mga order, tatanggap ako. May mga daan, ako ang magbubukas. Walang sinuman ang dapat gawing kasangkapan kayo habang nandito ako.